Wow, bagong e-bike. Cyrus, magkano yung ganyan? Ano sir? 63,000. 63,000? Yes. Okay, tanong lang. Andito tayo mga riders sa Yonsland, Santa Cruz, Laguna. Alam nyo dito walang brand war pagdating sa e-bike, kaya magkakatabi po ang Yonsland, NWOW at saka yung Red Star ayun sa dulo. So ayan, mababait naman itong mga taga Santa Cruz syempre, kaya magkakaibigan po yan. So balik tayo dito sa Yonsland, naispatan po natin yung bago nilang labas na e-bike. Ito po yung Garo DM750, hindi po 750cc 750 yung kanyang model. Okay, napanood natin to kanina lang sa YouTube at na-amaze ako sa forma niya. Ang ganda ng kanyang design, lalo na dito sa harap. Kita nyo ang angas ng kanyang headlight. Hindi po natin pwedeng tanggalin itong plastic at bagong dating lang po. Baka nga naman magasgas ng daliri natin. So, tsagain nyo na mga ka-riders yung kanyang looks dito sa ating video. So, ayan, naka-projector lang po yung kanyang headlight. Ito, tama-tama ini-install na battery ni Sir Cyrus. Sir Cyrus, good afternoon. Shoutout sa iyo. Pati kay ma'am. Ma'am, kaway dyan. Pati siyempre kay ma'am. Kaway kayo, ma'am. Ayan, ina-assist po nila tayo dito sa Yonsland, Santa Cruz, Laguna. Okay, bali maraming kulay po ang available dito sa Garo 750. Ito pong nakasarap natin, ito yung kulay gray. Meron din po itong white, light blue, and then yung striking Gundam edition. Panalo pagdating sa color combination, di ba? Ang ganda ng pagka-glossy gray niya, parang metallic. At mas naging maganda pa yung dating niya, lalo dito sa kulay orange. And then dito naman po sa emblem, nakalagay po yung Garo JJ2000DT-81. So nakapag-review na po tayo dito siguro mga 2 years ago. Maganda po itong latest version nitong Garo 750. Kaya medyo mas malaki siya. Then ganda, meron na po siyang backrest para sa angkas natin. And then napansin ko yung size ng gulong po niya, parang magkapareho na rin po dito sa rear. Pero hindi, ano po pala to, 3x10 pa rin. At tubeless na po ito mga ka-riders And then dito po sa front, ay mas malaki po dito. Tingin ko ito po ay size 12 na. Ayan, bali 90x90x12 po ang sukat dito sa front. Kumande yung kanya pong brand. So ayan, naka-mag wheels na po siya mga riders, aluminum. So itong ating nilalagay na battery, pang demo lang sir, ano po? Bali ano po yan sir, ano klaseng battery yan? 7038 ampere. And then lead acid, tama ba sir? Tama po. Okay. Kaya kita naman natin, malaki yung kanyang underseat storage, diba? Ito, mamaya i-demo natin, sukatan natin ang helmet. Okay, habang kinakabit po ni Cyrus, tignan muna natin yung kanyang windshield kung adjustable ba. Okay, nakapix po yung kanyang windshield wala po siyang adjustable na bracket mga ka-riders. Kaya maliit lang naman, tinted na windshield. And then sa turning signals niya, ito pala mataas. Flexible siya mga riders, and then LED na po ito. So mamaya makikita natin kung gaano ba kaliwanag to. At sa taillight naman, check natin. Okay, siyempre yung logo ng Garo, ayan, nandito sa stoplight. And then ang turning signals naman po niya dito sa rear, ayan, naka-vertical. At LED po lahat yan. And then siyempre may extra pa dito sa may plate number. Yan ang maganda pa po dito sa braking system, safe tayo kasi pareho na pong naka-disc sa rear at front. Ayan, mas malaki po yung disc dito sa front.
And then heavy duty hydraulic fork naman po ang ginamit dito sa front suspension. Kasi naka-dual shock na po yung kanyang rear suspension. Karamihan po kasi naka-single-sided shock lang eh. Pero hindi na po siya adjustable mga riders ha. And then high-tech na po talaga itong e-bike na to. Kasi wala na po siyang susi or remote. So ngayon smart card na po ang ginagamit or yung tinatawag na NFC card. Yan, ito yung itinatap lang sa may... Saan ba ito itinatap pre? Sa LCD or sa body? Panel board. Okay, sa panel board po itinatap dito. So ayan, naka full digital na po yung kanyang instrument panel. And then meron na rin po itong Bluetooth. Sa specs naman po ng e-bike na to, pagdating po sa kanyang motor, meron po itong 2000 watts na brushless hub. And then yung controller po niya, 2000 watts din. Then yun nga po, nabanggit ni Sir Cyrus, yung kanyang battery type, 72 volts, 38 amperes, at lead acid po. Pero depende pa rin po sa mga store at sa dealer kung anong klase battery po ang i-install. Sa mga nagtatanong po kung gaano kalayo ang kaya ng Garo 750, ayon po sa research natin na kaya po nito ng 40 to 100 kilometers na range. Depende pa rin po sa bigat ng sasakay. 8 hours po ang kanyang full charge. Panalo rin po tayo pagdating sa top speed. Kaya po nito hanggang 70 to 100 kilometers per hour. So ayan, tapos na ma-install po yung battery. At salamat sa Yonsland. Pinagbigyan tayo na demo itong Garo 750. Lalim ng kanyang underseat storage. Obviously, kasyang-kasya po dito ang full face helmet. Then pwede pa natin samahan ng ilang gamit natin gaya ng kapote or motorcycle cover. Testingin na natin mga riders. Okay, yung side mirror po niya, kita nyo, ang lapad oh. Then sa mga switches and button, ayan, very unique. Yung kanyang mode, ayan, negative at positive. And then meron po siyang hazard lamp. And then ito sa ilaw ata ha, di ko lang kapisado pa, mamaya titignan natin, isa-isahin natin yung mga switches and button na yan. And then dito sa kabila, malamang ito po yung kanyang high beam, low beam. And then turning signals, left and right, horn. Ito, hindi ko alam kung ano to. Mamaya, tignan natin. Wala, meron po siyang sabitan dito na foldable na itatago pag hindi gagamitin. Ayan. And then, meron siyang pocket. Magkabila ba? Sir, pocket ba to? Sir Cyrus? Hindi. Yes, sir. Okay, hindi to pocket. Nasa left side lang po yung kanyang pocket. Check natin dito ha. And then, dito po sa left side, ipupush lang tong cover. Meron pong pocket na malalim dito. Pahiga nga lang po yung pwesto niya. At meron din po siyang charging port nandito sa tabi. Bali, dalawa na po siya. Isang type A at isang type C. Ayan, tama-tama pa mag-charge ng cellphone. Lalo na kung umuulan. Maganda, hindi mababasa at may cover. Okay. Okay, malapad din po yung kanyang gulay board. Komportable yung ating mga paa. Isa pa, mahaba siya, di ba? Diba kasi nakikita ko medyo maigsi lang eh. Dito malapad na, may haba pa. Okay, nalimutan lang po yung main switch. Hindi pala mag-o-on kapag hindi in-on dito yung kanyang main switch. Ayan. So, ayun. Nag-open na siya. Hindi lang natin tatanggalin yung cover mga ka-riders ha. At baka magasgasan. So, ayan. Maganda naman yung kanyang display. Full digital na siya. Tapos ang ganda ng kulay, di ba? Yung kulay blue, nagdala. Dito sa gitna, yung bilog. And then, parang meron siyang muka. Mata, nakabibig. So, sir, ano-ano bang naka-display dyan? Yung kanyang, ano, sir, Battery life. Andyan, siyempre. Oh. nandiyan lahat. Tapos, Speedometer. meron siyang speedometer, lahat. Orasan, meron din, ano, sir? Opo, nandiyan din. So, ano pang mga sign na makikita natin dito, sir? Yung kanyang kilometer, speedometer, yung voltage, tsaka yung oras. Tapos makikita mo rin dito sa... Hindi ko pa kasi masyado siyang sa ulo. Oh, meron ditong parang wifi, 4G. Tapos yung kanyang GPS. Tapos may Bluetooth speaker Okay. din siya. Naka-Bluetooth din. Okay, may GPS siya, ha? So malulocate natin kapag ano. Ito yung kanyang... Okay, sige, check natin yung ilaw, pre, ha? Okay, andito po sa ilaw, ang tingkad niya, di ba? Kahit may plastic, ayan. Bali yung kanyang DRL, nakapalibot po dun sa kanyang headlight na projector lamp. So, para talaga siyang mata na eye bag. Sir, paki-headlight nga po. O, ayan. Hindi siya nakakasilo, ha? Kasi ano nga po, nakayuko yung pwesto niya. So, ayan, ang lakas. Tapos ito sa side profile, nakita nyo, ang ganda ng DRL dito. Talagang na-enhance yung kanyang logo ng Garo. Parang Avengers ang dating. Okay, sir, sa ano nga tayo? Sa hazard lamp. Ayan, ang tingkad din dahil LED na nga po, kaya kitang-kita. Maganda yung ganito kataas na level mga riders kasi nga naman
magsisilbing warning sign yan doon sa makakasalubong natin. Kung either mag-turn right or left tayo, ma-aware sila. And then may sound siya. Hindi natin to malilimutan dahil may sound nga po. Mahirap po kasi na naka-turning signals tapos hindi naman tayo lumiliko. Okay, Avengers talaga ang dating dito sa likuran, oh. Ayan, ang ganda ng kanyang turning signals, ang tingkad ng pagkadilaw. Tumitimbang po ng 135 kilos ang Garrow DM750. Depende na rin po siguro sa configuration ng battery. Kung manipis or makapal yung kanyang battery, syempre mababa po yung kanyang timbang. Ground clearance na nasa 180mm at nasa 775mm naman po ang seat height. Okay, sa tansya ko po parang hindi accurate yung details na nakuha natin kasi mababa lang naman siya sa height po natin 5'8", lapat yung ating dalawang paa. So tingin ko mga 760, hindi 775mm yung kanya pong seat height. Then sa ground clearance, tingin ko mga 150 lang to. Pero sa actual po, eto, tama-tama lang sa height na 5'8" yung kanyang taas. So ayan mga riders, kita nyo naka-upright po yung kanyang manibela. Hindi tayo pasubsob sa riding position natin. And then mahaba din po at malapad yung kanyang gulay board or floorboard. May allowance pa magkabila. So makakapaglagay pa rin po tayo dito kahit siguro kalahating kabambigas pag pa tayo po ay mamamalengke. And then sa turning radius po, ayan, malayo po sa ating hita. May allowance pa, may clearance pa na mga 2 inches. Ayan. Yan, no problem pag magsha-sharp curve tayo. And then i-check po natin yung kanyang rear brake. So yun, para ka na rin nakamotorsiklo dito sa lakas ng preno. Palibasa naka-disc nga po dito sa rear, kaya ang lakas po ng kabit niya. And then dito naman po sa front brake. Okay, equal lang po sila ng lakas ng preno. Kaya safe na safe tayo, lalo't naka-disc brake din po ito sa front. Kaya kahit bigla tayo magpreno, wag lang talaga panic braking, safe po tayo dito. And then panalo rin po sa rear shock. Kita nyo, napakalambot po niyan. Yan, samang-sama po yung sa bouncing, yung kanyang body. Parang wala siyang shock na credit. Parang spring lang na malambot. At tahimik po, kaya very responsive. And then ang linis din po ng pagkakagawa ng kanyang footrest dito sa side. Hihilahin nyo lang siya. Ayan, puro po siyang aluminum. So sa marami nga pong katanungan ng ating mga ka-riders ay kung available ba ang pyesa, lalo't ganito nga pong Garrow e-bike. So available po dito sa Yonsland Santa Cruz. Kahit mga gulong po, mga spare parts, nandito po sa kanila. Kaya in case na magka-problema tayo sa ating mga pyesa, ayan, no problem. Dito lang nyo po dadalhin. Para magka-idea po kayo kung gaano siya kababa. Si Sir Cyrus po ay 5'4". Ayan, tetestingin po niya. Ayan, kita nyo may duty head siya. Pero abot naman. So ayan, yan po ang forma sa 5'4", mga riders. So kung mapapansin nyo, di ba, ang lakas ng response ng kanyang throttle. Ayun, wala siyang delay. Sport mode daw. Ayan, meron siyang sports mode. I-check natin yung kanyang maximum speed. Unahin muna natin sa mode 1. Sige nga sir, i-test nga niyo sa mode 1. Ayan sir, naka-mode 1 yan. Ang top speed po niya sa mode 1 ay umaabot ng 64 kilometers per hour. So ayan, kita nyo. Napakatahimik And then sir, testingin nga po natin sa mode 2. Yung kanina 64. 64 sa mode 1. Then sa mode 2, Ito yun, naka-mode 2. Yan, sa kaya ng 77 kilometers per hour. Sa mode 3 naman, mode 3. okay, umaabot ng 87 kilometers per hour. Pag pipindutin natin yung sports mode niya, check natin Ayan, itong asterisk na sign. Pag naka-sports mode, tingnan nga natin yung kanyang maximum speed. Okay, talagang Same lang yan sir. 87, siyempre. Pero ewan ko Same. kung anong basta ito yung sport mode niya.
Okay, hindi na masama yung 87. At sigurado yung 80, napakabilis na po ng para sa isang e-bike. Oh, sobrang So, bilis. siyempre, prioritize po natin yung safeness natin. Nga pala, isa sa special features po nitong Cigaro 750, meron po siyang cruise control. In case na nangangawit na tayo sa long ride, pe-press lang natin itong isang button dito. Ayan. Ayan, kusa na siyang maandar mag-isa. So, wag ka lang matutulog, Sir Cyrus. Hindi na talaga, sir. Delikado. Hindi na talaga, Diretso na. sir. Hindi na talaga ako And in matutulog. case lang naman ito, ginagamit lang po ito. In case na talagang ngalay na tayo, pagod na. Pero, mas maganda pa rin yung tayo nagko-control, syempre. Ayan, yung busina niya, mga ka-riders, parang stock ng busina po ng isang motorsiklo na rin. Ayan, ang lakas. Ayan, mga ka-riders, sa mga interesado po ha, masyal lang kayo dito sa Yolsland Santa Cruz, tapat lang po ng AMA Computer College, or pwede nyo rin pong i-visit yung kanilang Facebook account na Yolsland Santa Cruz. By the way, ang cash price po nitong Garo DM750 nasa 63,000 pesos. At kung gusto niyo naman po sa installment, available po sila through Home Credit. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.